So yun na nga mga kabisdak, no? Diwata, naghihirap na nga ba? So ito, panoorin natin ang kanyang buhay ngayon. Let's go mga kabisdak. So yun ang mga kabisdak, no? Ang ating pag-usapan ngayon. Ano na ba ang buhay ni Diwata ngayon mga kabisdak? So yun ang ating alamin ngayon sa ating topic mga kabisdak, no? So ayun, ito na pala si Diwata ngayon, no? Totoo kaya to? Totoo kaya itong nagtitinda na lang siya or meron siyang food cart? Ito na po yung tawag nito, yung pinagkakita niya ngayon. Kasi nga, alam naman natin, si Diwata is talagang sumikat yan. 2 taong nakalipas, tama? So, grabe. Yung Diwata overload niya is nagumpisa lang naman sa maliit hanggang sa dumami at dinumog ng tao. Napakarami, alam naman natin siguro kung ano, di ba? Tama, is talagang sumikat siya nung that time. Pero marami din na hindi nakagusto sa pinapakita niyang ugali, no? Tama? Kasi siguro na mga napanood mo, gusto magpa-picture pero ayaw nga. At napakaswerte ni Diwata nung taon na yun, nung sumikat yung Paris overload niya dahil grabe. Luzon, Visayas, Mindanao, dinadayo talaga siya upang makita lang at matikman ang kanyang Paris overload. So yun, hindi naman sa paninira, no, nung ano na yun. Siyempre natikman din natin yun, pero yun nga, dinumog siya, akala ng maraming tao is masarap. Pero sakto lang naman para sa panimpla ko, hindi naman siya gaano talaga. Sakto lang talaga. Hindi masarap. May lasa naman, pero hindi yung karaniwang na natitikman kasi may mga natitikman ako mga Paris, mga kabisdak, no? Hindi siya sikat, nasa kanto-kanto lang, pero may kumakain pa rin, pero napakasarap. Pero yun nga kasi yun nga, sobrang dumami ng tao hanggang sa, syempre, kailangan minamadali yung pagluluto nun. So siguro hindi na natchansya yung pagtimpla. So yun, be honest, natikman natin yun, hindi siya masarap. So okay lang naman yun eh. Kasi nga, yun nga, sumikat si Diwata noon that time. Pero yun nga lang is dapat ang napahalagahan sana is yung mga taong nagmamahal ka sa kanya sana. Pero yun nga lang is yung mga nakikita natin sa video sa mga vlogger, tama? Is ini-snub niya, gustong magpapapicture kung ano-ano mga sinasabi. Doon pa yung nag-trending yung birthday niya is gustong magpapa-shoutout or magpa-picture. Ang sabi lang ni Diwata is lilipas din yan. So marami, binash talaga ng binash yan noon, no? So grabe yung nangyari doon. Maraming hindi nakagusto or hindi maganda pinapakita ang pag-uugali ni Diwata, no, mga kabisdak. So ayun, si Diwata pala is talagang sa hindi nakakalam, syempre sobrang hirap dati kasi tubong summer lang naman, waray po yan siya, oh. Okay? So naranasan niyang tumira sa ilalim ng tulay, naranasan niyang magtrabaho ng construction. Napakahirap daw talaga ang pinagdaanan niyang trabaho. So ayun, update sa buhay ni Diwata ngayon. So yun, balik muna tayo dun sa sa dati, no. Grabe, hindi niya napahalagahan lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya, no. Alam niyo mga kabisdak, bihira lang na bigyan ng pagkakataon sa taas na bigla kang sumikat, no. So dapat pagka bigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na sumikat, ay dapat pahalagahan mo lahat. Number 1, yung mga taong nagpasikat sa iyo. Kasi yun yung ginamit ng Panginoon na instrumento para sumikat at magbago yung buhay mo. Pero kung hindi mo napahalagahan at hindi mo sila naalagaan, mawawala talaga yan. Parang ano yun eh, parang pera. Pag binigyan ka ng Panginoon ng maraming blessing tapos hindi mo napahalagahan, ginastos mo kung saan-saan, bigla lang mawawala yan, isang pitik lang. So ganun din yung nangyari kay Diwata, no. Grabe. Alam nyo naman yung Parisan ni Diwata, tama? Dito sa may Makapagalang, napakahaba ng pila mula umaga, gabi, 24 hours kasi yun. So dinumog talaga ng tao yung time na yun. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kapag hindi natin napahalagahan at hindi natin minahal yung sumusuporta sa atin,
isang pitik lang yan mawawala. So sayang kasi ayun, hindi naman siya nawala kagad. Ayun, after nun, sumikat si Diwata hanggang sa nakilala, marami nakakilala sa kanya. May nagbibigay ng ganito tulong, ganyan, mga financial tapos binigyan na siya ng bahay. Binigyan pala siya ni Rosmar ng bahay, mga kabisdak. So yun, maraming nagbibigay sa kanya, may mga nagregalo, kotse. So maraming nagmamahal sa kanya that time talaga. Okay, so after nun, so sumikat talaga yung pangalan niya. Straight yun, mga mahigit isang taon yata yung mga kabisdak, tama? Hindi ako nagkakamali. So after nun, mga kabisdak, nagkaroon pa siya ng branch sa Quezon City, sa Visayas Avenue, mga kabisdak. So tago yun, pero grabe, kapag yung tao talaga, yung pangalan ni Diwata, syempre sumikat bigla si Diwata nun. May sa kanya, na kasosyo na gamitin yung pangalan niya. So yun, nagkaroon sila ng parisan doon sa Quezon City. Pero yun nga lang, umiyak siya din doon. Nakarang taon lang yung in-interview siya ni Julius Babaw, umiyak siya kasi nga ginamit lang yung pangalan niya at yung pera ganito, nawala yung parang nalugi siya in short, nalugi. At nagkautang pa daw siya doon ng 300,000, mga kabisdak. So ginamit yung pangalan, nalugi kasi wala nang kumakain. Tapos nagkaroon pa siya ng ibang branch, mga kabisdak, sa norte, sa Ilocos ba yun? I think, or sa Pampanga. Malawak yun, pero yun nga lang, hindi rin nag-click, mga kabisdak. Kasi nga, marami nang galit, mga basher ni Diwata, galit na, ayaw nang kumain, kasi kisyo ganito, pangit ang ugali. Pero yun nga, para sa akin, syempre, minahal ka na ng tao, tapos gaganunin mo. Kung ako bigla sumikat ng ganun, syempre, tingnan mo si kuhaan natin base ngayon si Ilyas. Grabe mga fans niya talagang minahal niya. So Ilyas ngayon tuloy-tuloy yung kasikatan niya. Tama? So pasikat siya ngayon. So dapat ganun na sana, iba-iba naman kasi ang ugali ng tao, tama? So sayang, pero yun, hindi naman natin masisi si Diwata. Malay natin is pagod lang siya nung that time kaya lang, alam mo naman yung tao, kapag nakakita ng hindi maganda, mas pinapalaki nila. Okay, so ayun, after nun, mga kabisdak, so ito na ba, totoo na ba yung buhay ni Diwata? So, pero syempre, nakapundar naman siya, may mga napundar siya, habang ngayon nagbablog siya. Pero syempre, yung nakita natin nakaraan, nung nag-vlog siya doon kay siguro kung napanood yung kay Kiefer, pinuntahan niya yung bahay ni Kiefer, tapos binlog nila doon, nag-vlog sila kasama yung asawa ni Kiefer at saka si Diwata. Pinakita yung bagong tindahan, at ayun, bago lumabas si Diwata, tama, nagbablog siya nakita niyo yung kotse niya sa kanyang bahay. So yun siguro yung napundar niya, so maganda yung bahay ni Diwata. So malayong-malayo na sa buhay niya noon, tama. So nang dahil sa pares niya, pero syempre yung pares niya ngayon, mga kabisdak, nadadaanan pa rin natin, nadadaanan ko 24/7 pa rin, pero may kumakain pa naman, open pa rin hanggang ngayon yung Diwata pares niya sa Makapagal. Pero yun nga lang, mga kabisdak, is konti na lang po yung kumakain. May kumakain pa rin naman, mga taxi driver, kasi nakarang gabi dumaan tayo doon, mga kabisdak, may kumain pa naman, pero hindi ka talaga katulad dati na grabe pila, napakarami ng tao. Kasi ngayon mas matindi ngayon kasi marami ng kalaban din, katabi-tabi na, may mga stall na na Paris. Ayun, may kumakain pa rin naman. Ang iba nahati, nasa kabila na. So sayang pa rin yung dati, kasi iba yung dating kasikatan, kasi talaga yun, dinumog talaga. Tama, pila talaga sila para lang matikman kung ano yung meron kay Diwata Paris. Kasi parang hulog ng langit galing sa taas, yung biglang ganun, tapos ang ganun lang din, wala kasi hindi napahalagan. So naway, sa kwento sa buhay ni Diwata is ito'y aral sa mga tao na dapat hindi lang sa anong bagay, maraming bagay, kung anong bagay na meron ka, dapat pahalagahan mo. Huwag mong baliwalain, kasi nga galing sa taas yan. Kapag napabayaan at hindi mo napahalagahan, isang ganun lang yan sa kanya.
nasa taas, babawin niyo yan, no? So, yun lang, no, mga kabisdak. So, yun. Ay, hindi pa pala. Ito na pala yung ano niya, Diwata ngayon, yung update niya. So, nag-vlog siya, kasama si Kiefer, nakaraan, tama? So, pinakita yung, si Kiefer, okay na rin yung buhay. Magkababayan plus ni Kiefer kasi si Kiefer taga San Martin. So, yun. Alam mo naman natin, si Kiefer is sumikat din dahil sa pagbablog. So, ngayon si Diwata, nagbablog na lang din siya. Tapos ngayon, nakita natin is meron siyang food cart, mga nagtitinong at chichirya. So, sabi niya, laban lang sa buhay kasi, yun nga, umangat ka man at bumagsak, yun ang sabi, umangat, bumagsak, kailangan mong bumangon. Huwag mo ikahiya kung anong meron. Kung anong nangyari sa buhay mo, huwag mo ikahiya. Tuloy lang ang buhay para sa kinabukasan. So ngayon, may food cart si Diwata, no? So nakikita niyo to. Ayan. Nakikita niyo yung food cart na yan is, tawag nito, may siya. Ayan, halo-halo, may chichira, mga kindi, ganun. So yun, ang sabi niya dyan, sa niya, may video siya dyan, ang sabi niya mga kabisdak is, laban lang. Ayan, nadapa man, kailangan itong bumangon. Kaya, ganun din, marami ding, siguro marami na-inspired or natututo sa istorya ng buhay ni Diwata. Aral yan. So, hindi lang para kay Diwata, para sa ibang tao din. Okay? So, yun lang. Kung nagustuhan nyo itong ginawa kong video, no? Huwag naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel para makatulong din kay Bisaya, no? Malay din pagdating ng araw, tayo naman sumikat. Siyempre, pag tayo sumikat, ibabalik ko rin sa inyo. Tama? So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Bisaya. May galap shoutout sa inyo. So, yun lang. God bless sa inyong lahat. God bless, God bless. So, thank you, no? Yun lang. Muli sa ulitin si Bisaya Co TV.